So usap-usapan ngayon ang ASF o African Swine Fever at sinasabi nila malaki na ang damage nito sa bentahan ng baboy. Kaya ang usapin na ito ay nagpatibay naman sa damdamin ng mga taong hindi kumakain ng baboy. Parang may pagmamalaki, hindi pagmamalaki na pagmamayabang. Parang pagpapatibay na, kita nyo, kaya kami hindi kumakain ng baboy dahil may pinsalang dulot. Pero ang totoo, ano ba talaga ang dahilan? Bakit hindi kumakain ang Muslim? Pero ang totoo, hindi lang naman Muslim eh. Pati sa Bible, makikita natin na bawal din kumain doon ng baboy. Huwag din ninyong kakainin ang baboy. Dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman ninunguyang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruruming hayop ang mga ito. Huwag kayong kakain ng karne ng mga ito o hihipo ng mga patay na hayop na ito. Pero sa Muslim point of view, ano ba ang dahilan? Bakit nga ba bawal ang karne ng baboy sa mga Muslim? Ito ang nakalagay sa marangal na Quran. Basahin natin. Sinabi ni Allah, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ito ay ipinababa, revelation. Wala ako ikang natagpo ang haram, pinagbabawal sa mga pinahintulot ng Diyos kainin maliban sa apat na bagay na ito. Ay yakuna maytatan. So yung mga patay na hayop na hindi dumaan sa proseso ng pagkatay, mga double dead, yan ay number 1 sa listahan. Yung mga patay na hayop. Pero maliban syempre doon sa nangangaso, may sariling pagbabatas yun na kailangan bago nila bitiwan yung unang panahon. Bago nila bitiwan yung kanilang pana ay magbismillah sila. May mga pagbabatas patungkol doon. Pero number 1 na pinagbabawal ay ang patay. Pangalawa, dam, ang dugo, masfuhan, yung lumalabas sa hayop pag kinatay. Bawal, haram, walang Betamax sa Islam, bawal yon. Maliban doon sa dago na pagkatapos mong patuluin ang karne, na sa pagkakatay ay hindi mo na matanggal yung mga nakakabit doon na natitirang dugo, ay wala na tayong kakayahan tanggalin doon, yun ay pinahihintulutan na. Walahma khinzirin, at karni ng baboy. Patay, dugo, karni ng baboy. Bakit? May dahilan ba? Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na tagapaglikha, nagbabawal sa atin ng mga bagay-bagay. Ang iba, hindi niya binanggit ang dahilan. Ang iba, binanggit niya ang dahilan. Pero sa pagkakataon nito, binawal niya itong tatlong ito. Ano nga ba ang dahilan? Ang sabi ni Allah, فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Ang rijs sa wikang Arabe ay mayroong tatlong kahulugan. Ito ay khabath, najas, o mudir. Ang khabath, ito ay nakakasakit. Malaswa malawak kasi ang wikang Arabic eh. So ito ay nakakasakit. At ito ay najas, ibig sabihin ng najas, hindi malinis, hindi dalisay, at ito ay mudir. Ito ay nakakasakit o nakakapinsala. So malinaw na sinabi ng Diyos ang dahilan kung bakit ito hindi dapat tangkilikin ang tatlong bagay na ito. Pero karugtong ng aya, ang sabi ni Allah, "O fisqan uhilla li ghayrillahi bi." Halimbawa, malinis naman ang pagkain, walang dugo, kinatay sa tamang paraan, at hindi baboy, halimbawa manok o baka, pero inialay naman sa Diyos-Diyosan, ito ay bawal din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inalay sa Diyos-Diyosan, sa mga patron, o kaya nilagay sa ribulto ng mga pagkain, kahit maprutas yan ay kasama sa ipinagbawal ng Diyos. Isusunod ko yung aya. "Faman idturra ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Kung sino man ika ang napilitan, hindi niya nais at wala siyang balak balikan, katotohanan na ang Panginoon mo ay mapagpatawad at puspos ng awa. So dito papasok yung sinasabi ng ating mga scholar na kung ikaw daw ay nasa disyerto at doon wala ka nang makain, wala lahat, at nasa bingit ka ng kamatayan, sobrang gutom na mamamatay ka na, at wala kang nakita, for example, kung hindi ang baboy doon, kung kainin mo man yun sa oras na yun, para panawid gutom, ikaw ay ghayra bagin wala adin, hindi mo siya nais. So ibig sabihin,
Nasa disyerto ka, nakita mo baboy, hindi mo siya nais. Hindi mo nalulutuin ng masarap, lalagyan ng mga spices. Bakit? Tinatawid mo lang yung buhay mo eh. Wala adin. At hindi ka babalik sa kanya, hindi ka kukuha ng kapiraso para ibaon mo at magpatuloy ka sa paglalakbay. Talagang tinawid mo lang yung gutom mo. Pwede yun sa ganung pagkakataon. Pero inuulit natin, dalawa yung kondisyon. Kung nasa bingit ka ng kamatayan, ghayra bagin wala adin, hindi mo naman talaga siya nais, napipilitan ka para iligtas o isalba ang buhay mo at hindi ka na babalik sa kanya pag natawid mo na yung buhay mo, ay tandaan mo maawain ang iyong Panginoon. So mga kapatid, maraming tao ngayon hindi kumakain ng baboy. Ito yung mensahe ko. Dahil sa usapin ng kalusugan. Sa ngayon, pero sana magmuni-muni pa tayo ng malalim, mag-isip. Ang Diyos naglikha sa atin at siya yung nakakaalam kung anong makakabuti at makakasama sa atin. So sa ngayon, issue ng pangkalusugan, kaya hindi kumakain ng baboy, pero sana umabot tayo sa punto na kaya tayo hindi kumakain ng baboy dahil ito ay bawal ng Diyos at dahil ito ay sa ating pananampalataya. Gabayan nawa tayo ng ating tagapaglikha.